You always say this year, 2026, will determine the race in 2028. This is a crucial year. You always say that. Yes, dahil una, ngayon mangyayari yung impeachment. Di ba? Ngayon mo nakikita yung crisis ng ating political institutions. Katulad dito sa Senate. Although hindi ko inasahan na ganyang kagulo. No? Alam mo naman na weak talaga yung institution na yan. Di ba? Tapos ikatlo, yung economics natin. Di ba? Below 4% na yung growth rate. Na initially, ang target mo And ay the Senate 7, 6, 5. The Diba? Senate impasse also added to that economic yung instability. inflation mo, nag-quadruple na. Tapos yung wages naman, hindi naman tumataas. Yung fiscal space mo, pagbigay sa ayuda, sobrang nipis na. So, sino ba yung mag-harness ng economic situation na yan towards his own political candidacy ay malaki yung epekto sa 2028, di ba? At marami pang mga bagay. Nobody's harnessing, nobody's using that message, not even Not yet. VP. Not even VP Sara. Yes, not yet. Pero yan yung mga mangyayari this year na makakaapekto sa 2028. We're already halfway through the year. Wala pa tayong nakikita like the traditional opposition. Ano ba? Anong ginagawa nila? Well, at least Senator Trillanes launched RISA na. Yeah, oo. At, So will that spur more movement in the traditional well, ang opposition? sigurado ko kasi, within the pink camp, na may several possible potential candidate, no, ay mag-unite sila sa isa lang. Pero syempre, for now, if-float nila yung kanilang mga sarili bilang standard bearer. At medyo, sabi ng iba, open-ended pa rin yung kay Lenny. Dahil nung sinabi niya na hindi siya tatakbo, no, syempre, wala ka pang isang taon na nanalo as Naga City Mayor, sasabihin mo, iiwanan mo kagad yung mga tao mo ron. So medyo understandable naman. Whether, So hindi pa yun final. well, according sa iba. No? According sa iba. No? Kaya, What about Bam Aquino? tingin ko, He's already organizing some, I think, was it Senator Trillanes? I've heard from some NGOs. tingin ko ay napaka-potential din niya at ang alam ko ay interesado rin siya sa 2028. At kahit matalo siya, senador pa rin siya. Baka siya yung pinaka-tactically nothing much to lose and everything to gain, di ba? Perhaps Kiko nag-iisip din, no? So meron kang apat na potential within the pink camp. At baka sa kanila lang nga meron dahil sabi ng mga tulpo, hindi kami tatakbo for president. Open siguro yung mga tulpo for vice. What makes you say that? Even because both have said publicly na hindi. Well, si Erwin kasi, kahit matalo siya for a higher position, senador pa rin siya, like Bam. No? Kaya hindi ako magugulat na mag-o-open siya. For a perhaps not as president. Ano naman ang role ni BBM dito? Well, dahil existential yung battle niya sa mga Duterte, no? It is in his interest na matalo si Sara. Or else, yung kanilang political, perhaps even physical survival, ay nakatali rito. Dahil tinetreaten ka nga ng assassination at the height of her power. Lalo na kung nasa poder sila. Yes. Kaya it is You will in have to go interest. into exile or something like that. Yes, pero baka at this point, kung ganyan kababa yung kanyang approval rating at bababa pa, ay baka hindi siya value added in terms of endorsement. Pero baka tumulong siya Sa kung machinery. sino man yung isang kandidato dahil Na viable. kung hindi kasi isa, lamang na si Sara. Pero do you see a one-on-one race? Tingin ko kung hindi may impeach si Sara, it will be a one-on-one race. No? Kung meron mang ibang tatakbo, yung mga hindi ganun ka-significant. Pero yung mga significant players, they will consolidate under one candidate who can viably defeat Sara.